Angeline, sobrang stress sa sakit na gestational diabetes. Inamin na magaling na singer at actress na si Angeline Quinto na hindi nito maiwasang mag-alala at ma-stress dahil nagkaroon siya ng sakit na gestational diabetes. Ayon kay Angeline, iwas muna siya sa matatamis at sa kanin dahil sobrang nag-aalala na siya na baka makaapekto ang sakit sa kanyang pagbubuntis. Tahasan ding inamin ni Angeline na naging pabaya siya sa pagkontrol ng pagkain at sa kanyang lifestyle. Dagdag pa ni Angeline na para sa kanyang baby, kailangan umano niya ng disiplina. Palagi din umano niyang minomonitor ang sugar na nasa kanyang katawan upang magawan agad ng paraan sakaling magkaproblema dito. Bali, nakausap ko yung OB ko, si Dr. Shirley, and pinaliwanag niya sa akin yung mga naging result ng lab test na ginawa ko yesterday. And nakakalungkot kasi nga meron daw akong gestational diabetes. So parang sabi ko, Dok, ano yun? Sabi ko, saan ko nakuha yun? Kasi nung nanganak naman ako kay Silvio, wala naman po akong ganun. So siguro daw sa lifestyle, lalo sa pagkain ko, aminado naman ako na parang medyo wala akong control ngayon kasi nga ang dami ko rin ginagawang work out of town, tapos dito sa Manila. Nakakalungkot lang kasi sabi niya na pwedeng makaapekto kay baby. So parang kailangan ko na talagang magbago ng lifestyle, guys. Parang ayokong kinakain ko lahat yung gusto ko pero hindi dapat, 'di ba? Parang kailangan nating magbago. Diyos ko, lakas ko kasi sa kanin. Ano ba 'yan? Pero may time pa naman, sabi ko kay Doc, kailangan ko talagang baguhin yung lifestyle ko at yung rice ko kailangan kong tanggalin. Kaya naman natin 'yan, basta disiplina lang. At syempre para kay baby talaga, stress ako. Ito na nga, dahil last week lumabas sa result ng aking mga lab test na meron akong gestational diabetes. Nakadalasan talagang nangyayari sa mga pregnant women. So kinailangan ko talaga agad na magkaroon ng nutritionist para ma-monitor ang mga pagkain ko everyday. Kinabitan na rin nila ako ng ganito, mga katungkel. Ayan o. Hold natin for 10 to 12 seconds. Ngayon nakaluha na ako dito. Ayan, masakit ma'am. Ayan, nakabalik na siya. Hindi naman. Ayan, so ayan siya. Tapos scan na natin phone sensor mo. So ito guys, kasama niyan, yung nakakabit sa akin, itong maliit na machine na to. Tawag pala nila dito, actually nakikita ko dun sa ibang mga na-research ko, CGM. Ang CGM ay continuous glucose monitoring. So para na monitor natin lagi at agad-agad yung sugar natin kung mataas or mababa. Or kung na-maintain yung tamang sugar lang natin na kailangan. So yan guys, ang gagawin dyan, i-check natin ngayon since medyo gutom na ako, baka mababa to ngayon. Ayan, tingnan nyo, 78 ngayon oh. Pero mas okay na yan kaysa mataas kasi ang pinaka-goal natin ay 95. Yun yung pinaka-safe para sa akin at para kay baby. At ayaw natin na mas tumaas pa ng mga 100 plus and above kasi baka maka-affect pa sa baby natin at sa akin din. Ayaw naman natin na kung kailan malapit na tayong manganak, magkakaproblema pa tayo. At least nabibigyan tayo ng time ngayon na makapag-ready and maayos lahat kung ano yung kailangan ayusin lalo sa health ko. So yun guys, minomonitor din everyday ang aking mga pagkain from breakfast, lunch, kasama na din yung merienda doon and yung dinner. So iwas-iwas muna tayo sa mga matatamis, sa white rice, sa soft drink, sa ice cream. Diyos ko, lahat yun gusto ko. Sa mga cookies, ano pa ba, yung mga juice na like iced tea, mga ganyan, sa mga restaurant, di ba? So yun muna, mga halo-halo. Sarap pa naman ang halo-halo ngayon. Diyos ko naman. Pero syempre, uunahin natin ang
kalagayan ko at ni baby. Kaya kailangan natin gawin lahat ito. At natutuwa naman ako kasi si Non-Rev ay very supportive na husband, na asawa sa akin. Kasi matagal na rin siya talaga nag-take ng quinoa. Hindi na siya masyadong nag-white rice. So sabi niya sa akin, babe, sabi ko sa'yo itry mo na ulit mag-quinoa kasi medyo nawalan din ako ng control nitong mga nakaraan, lalo nung naglilihi ako. Ang dami kong kinakain, lahat ng cravings ko kinakain ko. So kaya siguro nagkaroon ako ng gestational diabetes. Parang nakakatakot no kapag may diabetes ka. Ilang taon pa lang naman ako. 21 pa lang naman ako. Eme lang. So bata pa lang ako. Parang nagugulat ako pag may mga ganun na result or diagnosis sa akin. Siyempre ayaw natin yun, guys. So yan, hopefully maging maayos lahat. Si Angeline ay buntis sa pangalawang anak nila ng non-showbiz husband. Please subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa sunod na showbiz news.